Welcome sa Movie Flix Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang pelikula na thriller horror na Pinamagatang. Ang pelikula ay nagsisimula sa Hong Kong, kung saan may mga iligal na imigrante na nasa isang masikip na shipping container na iligal na ipapadala papuntang South Korea. Habang paalis na ang shipping container, may isang lalaki na inuubo at mukhang may sakit. Pero binaliwala ito ng worker at hinayaang umalis ang shipping container. Samantala sa bundang, South Korea, may isang magandang babae sa loob ng sasakyan na malapit nang mahulog sa isang malalim na butas. Ang magandang babae ay isang doktor na ang pangalan ay Inhae at ang sumagip sa kanya ay si Jigu. Habang malapit nang mahulog ang sasakyan, kailangan ni Jigu na ilabas si Inhae mula sa sasakyan para iligtas ang kanyang buhay. Pero habang inilalabas si Inhae, napunit ang kanyang palda at lumabas ang kanyang mga binti, kaya tumanggi siyang magpasagip. Para mapilit si Inhae, ipinahiram ni Jigu ang kanyang damit para matakpan ang mga binti nito. Habang tinatakpan ni Inhae ang kanyang mga binti gamit ang damit, napansin ni Jigu na malapit nang mahulog ang sasakyan, kaya agad niyang hinila si Inhae palabas bago tuluyang mahulog ang sasakyan. Sa huli, naging matagumpay ang pagsagip. Kalaunan ng araw na iyon, nagkita ulit sina Inhae at Jigu sa malalim na butas kung saan nahulog ang sasakyan. Ibinalik ni Inhae ang damit ni Jigu at humingi ng tulong para makuha ang bag na naiwan sa loob ng sasakyan dahil ito ay napakahalaga. Pero tumanggi si Jigu at ipinaliwanag na hindi kasama sa kanyang trabaho ang pagsagip ng mga personal na gamit. Samantala, dumating na sa bundang ang shipping container na may dalang mga iligal na imigrante at pumunta roon ang mga smuggler na sina Bayong Ki at ang kapatid niyang si Bayong Oo para sunduin ang mga ito. Nang buksan nila ang shipping container, lumabas ang maruming likido at mabahong amoy. Tinapatan nila ng flashlight ang loob ng container, at doon nakita ang mga patay na katawan ng mga iligal na imigrante. Makalipas ang ilang sandali, kinunan ni Bayongguo ng video ang mga bangkay para ipakita sa kanilang boss. Biglang may isang nakaligtas na nagngangalang Monsai na gumapang palabas at humihingi ng tulong. Sinabi ni Monsai sa mga smuggler na patay na ang lahat ng nasa shipping container. Pagkatapos ng araw na iyon, dinala ng mga smuggler si Monsai sa isang rest area kung saan maraming tao. Habang bumibili si Bayongki ng pagkain, may isang police car na pumarada sa tabi ng kanilang sasakyan. Kaya agad na bumalik si Bayongki at sinabihan si Bayongguo na umalis na sila. Pero si Bayongguo ay mukhang sobrang may sakit na. Kasabay nito, bumaba si Monsai sa sasakyan at tumakbo palayo. Nang makita ni Bayongki na tumatakbo si Monsai, sinubukan niya itong habulin pero nakatakas si Monsai. Kalaunan, pumunta ang mga smuggler sa isang botika para bumili ng gamot dahil lumalala ang sakit ni Bayonggu. Habang bumibili ng gamot si Bayonggu, patuloy siyang inuubo at kumakalat ang virus sa mga taong nasa botika. Sa susunod na eksena, nasa isang meeting si Inhae kasama ang mga doktor. Sinabi niya kay si Yang, isang senior na doktor, na naiwan ang research sa sasakyang nahulog sa malalim na butas. Pinagalitan si Inhae ng guro na si Jung dahil sa pagkawala ng research. Samantala, pumasok si Jigu sa malalim na butas kung saan nahulog ang sasakyan para kunin ang bag ni Inhae, kasama ang kaibigan niyang si Kyung-ub. Sa huli, matagumpay na nakuha ni Jigu ang bag ni Inhae. Habang tinitingnan ni Kyung-ubi ang laman ng bag, may nakita siyang cellphone. Si Meru, ang anak ni Inhae, ang nasa kabilang linya ng telepono. Kinuha ni Jigu ang cellphone at sinagot ang tawag at nakausap niya si Meru. Pagkatapos nito, nagkita sina Jigu at Meru sa parke. Ipinakilala ni Jigu ang sarili niya bilang isang rescuer kay Meru. Para ipaliwanag ang kanyang trabaho, sinabi ni Jigu na ang mga rescuer ay nagliligtas ng buhay ng mga taong nasa panganib ng libre, hindi tulad ng mga doktor na binabayaran sa ospital para magligtas ng buhay. Matapos makilala si Jigu, hiningi ni Meru ang bag ng kanyang ina at umalis na siya. Samantala, mabilis na kumakalat ang virus mula sa shipping container sa buong lungsod. Sa mga sasakyan at sa mga paaralan, may mga taong inuubo at nahahawaan ang iba. Kasabay nito, lalo pang lumalala ang sakit ni Bayonggu at umuubo na siya ng dugo, kaya agad siyang dinala ni Bayongki sa ospital. Pagkatapos nito, nakatanggap ng tawag si Inhae mula sa ospital. Masayang sinabi ni Inhae na nakuha na niya ang research mula sa bag. Pero pinigilan siya ng staff ng ospital at agad siyang sinabihan na may emergency na nangyayari sa ospital.
Dahil dito, dali-daling pumunta si Inhay sa ospital. Ilang sandali pagkatapos, sa ospital, inooperahan ng mga doktor si Byung-woo. Dumating si Inhay sa operating room at sinuri ang kalagayan ni Byung-woo. Habang tinitingnan niya ang mga gamit ni Byung-woo na nasa isang plastic bag, may nakita siyang cellphone. Sa cellphone, nakita niya ang video ng shipping container na may mga patay na katawan. Pagkatapos nito, ipinakita ni Inhay ang video sa ibang mga doktor. Napag-isipan ni Yang na ang virus ay nagmula sa mga patay na katawan sa shipping container. Bilang sagot, sinabi ni Inhay kay Yang na ang virus na kumalat kay Byung-woo ay posibleng unang avian flu sa South Korea, at para makasigurado, kailangan nilang hanapin ang shipping container at magsagawa ng test. Samantala, habang mag-isa si Meru, nakasalubong niya si Monsay na nahawaan ng virus mula sa shipping container. Sinabihan ni Monsay si Meru na lumayo dahil maaaring mahawa siya ng virus. Pero patuloy na sinundan ni Meru si Monsay para bigyan ito ng pagkain. Sinabihan ni Meru si Monsay na maghintay lamang at hihingi siya ng tulong. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Meru kasama si Jigu, pero wala na roon si Monsay. Kasabay nito, nagkakaroon ng meeting ang mga doktor at ang kongresista tungkol sa virus. Sa meeting, sinabi ni Yang sa kanila na ang virus mula sa shipping container ay posibleng mutated na avian flu at maaaring magdulot ng isang malaking pandemic. Kaya iminungkahi ni Yang na i-lockdown ang bundang. Pero hindi naniwala ang kongresista kay Yang at bilang sagot, nilait at pinagtawanan ng politiko ang mungkahi niya. Habang nagtatalo si Yang at ang kongresista, patuloy na kumakalat ang virus at napupuno na ang mga ospital ng mga nahawahan. Marami ring nahawa ang biglang bumabagsak sa kalsada, at dahil dito, nagkagulo ang buong bundang. Nasaksihan ng mga doktor at ng kongresista ang kaguluhan habang tumitingin sila sa labas ng bintana. Dahil dito, nagpasya silang lisanin ang bundang. Habang sasakay na sa mga helikopter ang mga doktor at politiko, sinabi ni Inhay na kailangan muna niyang manatili para kunin ang kanyang anak. Pinayagan ni Yang si Inhay na sunduin ang kanyang anak at tiniyak na may paraan siyang makaalis ng lungsod. Ilang sandali pagkatapos, dumating ang mga doktor at politiko sa Seoul at nakipagkita sa Prime Minister at sa Presidente. Pinag-usapan nila ang mga posibleng hakbang tungkol sa mabilis na pagkalat ng virus. Pagkatapos nito, idineklara ng Prime Minister ang lockdown sa bundang, habang ipinaalam naman ni Yang sa mga tao ang tungkol sa virus at mga magiging epekto nito. Dahil dito, nagpanik ang mga tao sa bundang. Samantala, sinubukan ni Inhay na kunin si Meru. Pero nawala si Meru kay Jigu sa loob ng supermarket, kung saan maraming tao ang nagpapanik at bumibili ng pagkain. Magkasamang hinanap ni Inhay at Jigu si Meru sa gitna ng maraming tao, at nakita nila siyang umiiyak sa gitna ng siksikan. Pagkatapos nito, si Inhay, na may kakayahang makaalis ng lungsod kahit may lockdown, ay inanyayahan si Jigu na sumama sa kanya. Pero tumanggi si Jigu at sinabi na kailangan niyang gampanan ang tungkulin niya bilang rescuer. Kalaunan, nasa airport sina Inhay at Meru at sinusubukang umalis ng lungsod. Pero may sakit si Meru, kaya tumanggi ang mga opisyal na papayagan silang umalis. Dahil hindi sila makaalis, napilitan sina Inhay at Meru na pumunta sa quarantine facility dahil inuutusan ng gobyerno ang lahat na pumunta roon. Habang nasa bus papunta sa quarantine facility, tinawagan ni Inhay si Yang na nagsabi na may paraan para makaalis siya ng lungsod. Kailangan lang niyang magpakilala bilang doktor sa quarantine facility. Habang nasa tawag, nakita ni Inhay ang isang ina at ang anak nito na parang refleksyon nila ni Meru. Samantala, sa headquarters ng mga politiko at doktor na humahawak sa pandemic, ipinaliwanag ng mga dayuhang doktor na sa quarantine facility ay itetest ang mga tao at pagkatapos makuha ang resulta, paghihiwalayin ang mga infected at hindi infected. Sinabi ni Yang sa dayuhang doktor na ang pagsisiksik ng mga tao sa quarantine facility ay magdudulot ng mas maraming infection. Pero binaliwala ng mga politiko si Yang at pinatigil siya, at sa halip ay pinag-usapan ang pagsensor ng internet para pigilan ang pagkalat ng tsismis. Ang kawalan ng pakialam ng mga politiko sa mga mungkahi ni Yang ay nagpapakita ng pakikialam ng kapangyarihang politikal at ng pansariling interes ng mga politiko sa gitna ng krisis medikal.
Kalaunan, sa quarantine facility, hindi nakilala ng staff si Inhay bilang doktor, kaya hindi sila pinayagang makaalis ni Meru. Sa testing area, napansin ni Inhay na may mga sintomas si Meru na ibig sabihin ay maaari silang paghiwalayin. Para maiwasan ang paghihiwalay, palihim na inilayo ni Inhay si Meru sa mga inspektor. Pagkatapos, sa loob ng quarantine tent, narinig ni Inhae ang sigaw ng isang ina na hinihiwalay sa kanyang anak na nagpapakita ng maaaring mangyari kung matuklasan ang sakit ni Meru. Kalaunan ng araw na iyon, nagbigay ng pagkain si Jigu kay Inhae at doon niya nakita na may sakit si Meru. Dahil dito, kinuwestiyon ni Jigu ang ginawa ni Inhae at sinabi na maaaring mahawa ang mga taong nasa uninfected area dahil kay Meru. Sa sandaling iyon, nanaig ang pagiging ina ni Inhay kaysa sa kapakanan ng ibang tao sa paligid niya, kaya nagpasya siyang itago at protektahan si Meru. Samantala, si Monsay, na nakaligtas sa virus at may antibody para sa posibleng bakuna, ay nasa siksikang infected zone ng quarantine facility. Nang maglabas ng utos ang gobyerno na hanapin si Monsay, dahil sa kanyang antibody, isang sundalo ang nakakita sa kanya sa quarantine facility. Pagkatapos nito, tinawag ng mga doktor si Inhay para kunin ang posibleng antibody mula kay Monsay. Kalaunan, sa isang medical tent, matagumpay na nakuha ni Inhay ang antibody mula kay Monsay na kayang magpagaling sa infeksyon ng virus. Sa araw ding iyon, habang sinusubukan ni Inhay na ilabas ng palihim si Meru mula sa quarantine facility, hinanap ng staff si Meru gamit ang numerong 2066 dahil alam nilang infected ito. Pero si Jigu, dahil sa pag-aalala kina Inhay at Meru, ay nagpakilalang siya ang number 2066. Dahil dito, si Jigu ang dinala ng staff sa infected zone imbes na si Meru. Pero dumating si Bayongkob kay Jigu at tinulungan siyang makalabas ng infected zone gamit ang isang E. Samantala, palihim na dinala ni Inhay si Meru sa medical tent kung saan naroon si Monsay. Kahit walang pahintulot, kinuha ni Inhay ang antibody mula sa dugo ni Monsay para gamutin si Meru. Habang ini-inject ni Inhay ang antibody kay Meru, dumating ang mga sundalo at sinubukang buksan ang pinto para pigilan siya na naglagay sa lahat sa isang tensyonadong sitwasyon. Ilang sandali pagkatapos, nagawa ng mga sundalo na buksan ang pinto, pinatulog si Inhay at inihiwalay si Meru sa kanya. Pagkatapos nito, sa infected zone, nakita ni Jigu ang mga sundalo na may dalang katawan ng isang batang babae at pinaghinalaan niyang si Meru iyon. Pagtingin niya sa lupa, nakita niya ang headband ni Meru na nagpatunay na ang batang babae ay si Meru nga. Agad na sinundan ni Jigu ang mga sundalo na may dalang si Meru. Habang sinusundan niya sila, bumungad sa kanya ang isang malaking hall na puno ng mga grabeng maisakit na tao. Doon, nakita ni Jigu na kahit ang mga taong hindi pa patay ay inilalagay na sa mga body bag. Pagkatapos, hinanap ni Jigu si Meru at umakyat sa itaas. Doon, nasaksihan niya ang isang nakakatakot na eksena, kung saan isang malaking crane ang nagdadala ng tambak ng mga bangkay papunta sa gitna ng isang malaking stadium, kung saan sinusunog ang mga ito. Habang pinapanood niya ang eksena, siya ay labis na nabigla sa sobrang kalupitan nito. Mas lalo siyang nawalan ng pag-asa nang maisip niya ang posibilidad na ang inosenteng si Meru ay kasama sa tambak ng mga bangkay. Samantala, nasa infected zone din si Inha at hinahanap ang kanyang anak na si Meru. Doon, muli niyang nakita ang isang eksena na sumasalamin sa kanila ni Meru, isang naghihingalong ina at ang kanyang anak. Nasaksihan ni Inhae ang nakakatakot na sitwasyon sa infected zone at naging emosyonal siya habang patuloy na hinahanap si Meru. Kasabay nito, si Jigu, na nasa tambak ng mga bangkay, ay nakarinig ng tunog ng cellphone ni Meru. Sinundan ni Jigu ang tunog at nakita niya si Meru na buhay pa sa loob ng isang body bag at malapit ng sunugin. Samantala, isang batang sundalo ang nakita ang kanyang ina sa infected zone. Dahil dito, napaiyak siya at napuno ng galit. Pagkatapos, sinabi ng batang sundalo sa mga tao sa quarantine facility ang tunay na kalagayan sa infected zone na agad nagdulot ng pag-aalsa ng mga tao laban sa mga gwardiya. Dahil dito, inilikas ng mga doktor si Monsay mula sa quarantine facility gamit ang isang ambulansya para mapanatili ang antibody. Sa infected zone, inilikas din si Inhay kasama ang mga doktor, pero tumanggi siya dahil kailangan muna niyang mahanap si Meru. Ngunit sinaksak ni Bayong-o sina Monsay at Lee Si-yang na pumilit kay Inhay na sumama sa paglikas.
Kasabay nito, nakita ni Jigu na karga si Meru, si Inha sa ambulansya at sinubukan niyang habulin ito. Sa huli, nabigo si Jigu na mahabol ang ambulansya, kaya naiwan siyang nakakulong sa lungsod kasama si Meru. Sa headquarters, nasaksihan ng presidente at ng mga opisyal ang matinding kaguluhan sa lungsod. Sinabi ng presidente sa mga opisyal na hintayin ang antibody para mapakalma ang nagagalit na mga tao. Ngunit nang dumating ang ambulansya sa Seoul, namatay si Monsai, na ibig sabihin ay nawala ang antibody. Ilang sandali pagkatapos, natanggap ng mga opisyal ang balita na wala na ang antibody, kaya napilitan silang gumawa ng aksyon laban sa mga tao sa bundang na sinusubukang tumawid papuntang Seoul. Pinayagan ng Prime Minister ang pagbaril sa mga taong susubok tumawid sa border. Pagkatapos, nagpaputok ang militar laban sa mga sibilyan sa border na ikinagalit ng husto ng presidente. Samantala, nasa gitna ng putukan sina Jigu at Meru, at dali-daling pumunta si Inha sa border para kunin si Meru. Dinala ni Jigu si Meru sa isang ligtas na lugar habang tumutulong sa iba, pero pinigilan siya ni Meru na umalis. Muli, ipinaliwanag ni Jigu kay Meru ang kanyang tungkulin bilang rescuer na tumulong sa ibang tao. Ilang sandali pagkatapos, isang infected na lalaki na alam na may antibody si Meru ang nakakita sa kanya na mag-isa. Dinala niya si Meru sa isang tent at sinubukang kunin ang antibody mula sa kanya. Ngunit dumating si Kyung-ob at nakita si Meru, kaya tinutukan niya ng baril ang infected na lalaki. Nakaganti ang infected na lalaki at napabagsak si Kyung-ob sa lupa. Habang hinahanap si Meru, dumating si Jigu at nakipaglaban sa infected na lalaki para tulungan ang kanyang kaibigan. Sa gitna ng laban, nasakal ng infected na lalaki si Jigu. Agad siyang tinulungan ng kaibigan para makawala. Sa huli, napatay ni Jigu ang infected na lalaki. Kasabay nito, dumating si Inha sa border at kinausap ang presidente. Sinabi niya na may posibleng antibody si Meru at humingi ng pahintulot na kunin ang kanyang anak. Para makuha ni Inha si Meru, iniutos ng presidente sa militar na itigil ang putukan. Ngunit si Schneider, isang international officer, ay nag-utos pa rin sa militar na patayin ang sinumang tatawid sa border. Ilang sandali pagkatapos, nagkita sina Meru at Inha sa border at tumakbo papunta sa isa't isa. Habang sinusubukang tumawid ni Meru sa border, naghintay ang lahat kung papaputukan ba ng militar ang isang inosenteng bata. Ang eksenang ito ay napakakaba-kaba at tila bumagal ang oras. Itinutok ng kapitan ang baril sa nagdadalawang isip na sundalo na naging dahilan para paputukan ng sundalo si Meru. Pero agad na sinalo ni Jigu si Meru at si Inhay naman ay tinamaan ng bala sa balikat. Sa huli, yakap-yakap ni Inhay si Meru habang umiiyak sa emosyon. Nagtapos ang pelikula sa isang tensyonadong pagtatalo ng presidente at ni Schneider, kung saan iniutos ni Schneider sa militar ng Amerika na bombahin ang mga tao sa bundang. Bilang sagot, tumindig ang presidente para protektahan ang mga taga-bundang at iniutos sa militar ng South Korea na magpaputok ng missile sa mga bomber. Dahil dito, kinansela ni Schneider ang utos na bombahin ang bundang. Sa huli, buhay si Meru at may dala siyang lunas na nagpagaling sa mga nahawahan at nagtapos sa pandemic. At dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.